Ang importante, may handa ka para sa buhay na walang handa. Praise God! Amen! Next, mga kapatid. Kalooban ng Diyos sa tayo ay maging tapat. Lahat ng tapat, magsabing amen. Amen! Di ba kayo nakukonsensya mag-amen? Tayo po ay hindi nakuhusga. Nagtatanong lang po. Amen. Praise God. Kalooban ng Diyos sa tayo ay maging tapat. Pag sinabi mong tapat, in every aspect of your life as a believer. Amen. Magsabing amen. Sabi ng ating exhorter kanina, it's about prayer. Amen ba? Tama ang sabi niya, madaling pag-usapan ng prayer. Pero kapag gagawin na, ibang usapan na yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pag ang Diyos ang kausap, mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, hallelujah, ng pagtatapat sa Panginoon ang siyang standard na hinahanap ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, bukod dito'y kinakailangan, lahat magsabi kinakailangan, sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ano mang mayroon ka, tatay, pinagkatiwala yan ng Diyos sa iyo. Maging tapat ka. Ang asawa mo ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Maging tapat ka. Ang pamilya mo ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Maging tapat ka. Amen. Ang trabaho mo, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, maging tapat ka. Ang finances mo, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, maging tapat ka. Lahat ng mga tither magsabing amen. Ay, hindi na bago sa atin yan. Pero hindi na rin sa atin bago. Ang matatagal na hindi pa rin nagtatides. So mga kapatid, hallelujah. Sinasabi po natin ito para sa inyong pagpapala. Amen? Hallelujah. At nakita ko mga kapatid, ang mga kapatiran na nagtatapat talagang pinagpapala ng Diyos. Bakit? Ang sabi po ng Biblia sa Proverbs 28 verse 20 ay ganito. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman